Alright, so welcome again dito sa another lesson natin dito sa ating module number 4, talking about online grocery business or talking about how to use Gratis Club Store na segregated yung mga products. So in the previous video or lesson, we made a sample ordering. Nagamit natin yung dummy account from dummy customer account na kay Mark Reyes yun, but it's just a dummy, no? And we have just landed doon sa ating admin account dito sa ating dashboard. So as you can see here in the dashboard, andito yung sample na order natin na Mark Reyes and not processed pa siya. So automatically, kapag nag-order yung customer mo online, kapag dumapo na siya doon sa yung admin account, not processed pa yung status niyan ng order because you need to process it muna. And then kapag ma-receive mo na siya, and then that's the time that you need to fulfill it. Alright? So, kapag na-receive mo na yung payment ng customer, no, na-receive mo na kasi nga, alam ni Mark Reyes, for example, itong customer na to, alam niya kung paano kabayaran, saan ibihulog. So, kapag na-receive mo na yung payment, then you can update this order. So, i-click mo lang yung parang icon na to, parang bullet na icon, and then, mapapasok ka na dito sa details ng orders ni customer. And as you can see here, makikita mo dito yung pangalan ng customer, no, yung phone number niya, matatawagan mo, and then yung status, etc. And then, the list of items here. So, pangalan, presyo, pati yung image. Pwede mo rin i-click ito para mapunta siya doon sa particular na item na yan. Right? So, i-click mo lang. And then, ito yung pinaka-importante na part here. Because you can see here the quantity. Alright, the prices also, yung presyo naman, nagdidepende yan, magbabago pa rin yan until na mabayaran na ng customer. Kapag bayad na yon, yun na, stick na yan sa presyo na yan, of course, di ba? Kasi bayad na. Pero kapag hindi pa na nabayaran ng customer, kapag nagbago yung presyo ng product mo, magbabago din yung kanyang, until na mabayaran niya. So, once na pumasok na yung order, or once na makita mo na dito, so, yung quantity is, yung order niya is 10, diba? Pero, previously, we assign ng Milo na meron siyang quantity or stock na 20 pieces, diba? Previously, nag-stock tayo, tapos itong Bear Brand is 30 naman. So, dito yan makikita sa stock. Alright? And then, yung excess, since itong Milo, diba, nag-check tayo nung quantity segregation, ibig sabihin, pwedeng maka-order yung customer more than the stock. Diba? So, dapat ready ka doon na makahanap ka kaagad nung extra, nung sobra sa in-order ng customer. Like, for example, this one, ay hindi pala to sobra kasi 10 lang yung in-order ng customer and yung nasa stock mo is 20. So, yung excess, 0. Of course, walang sobra. Diba? And then, same thing here, ang in-order ng customer sa Bear Brand Swak is 20 pieces, pero yung stock mo is 30 pieces naman, so walang sobra. Kapag sobra yan, and of course, dapat din, chinek mo yung quantity segregation doon sa detail o doon sa pag-update ng products o pag-upload natin ng mga products na to. Kasi kapag naka-check yon, it means makaka-proceed yung customer na mag-order siya kahit sobra sa stock mo yung quantity. Okay? Sa sample natin dito, the Milo is pwede siyang sumobra kasi may mahanap naman tayo na pagkukunan ng Milo. Sakaling sumobra ng 20 yung order niya kasi yung 20, yan lang yung exact stock natin. Okay? So, once everything is okay, no? Nabayaran na ng customer, then you can update the status. Alright? Update the status, and then once you kung example, nakita mo na to and then still wala pa rin yung bayad ng customer, i-click mo lang waiting payment. Okay? Para at least alam ni customer doon sa kanyang account. So, i-open natin itong account ni customer na to, no? I-open natin dito sa incognito para at least, para at least fresh yung website natin. Ayan, incognito. Tapos, ilalagin lang natin yung account ni Mark Reyes, mark.reyes@gmail.com. By the way, itong markreyes@gmail.com, dami account lang to ha. Hindi to totoo talaga. Hindi to totoong tao. So, ginawa lang natin para meron tayong sample. So, makikita din ni Mark Reyes dito sa kanyang orders. Ayan.
So, waiting payment na rin yung status. So, ibig sabihin, naghihintay na yung yung may-ari, which is ikaw. So, once na waiting payment na, and then na-receive mo na yung payment. So, example, si Mark Reyes, bumayad na siya. Kasi dito sa account ni Mark Reyes, makikita din niya, kapag clinic niya to, makikita din niya dito yung details paano siya magbabayad. So, kapag na-receive na, di ba, GCash to, tapos nandito yung account number mo, which is sinet up natin yan doon previously sa mga videos natin. So, ngayon, larga na. So, okay na, na-receive mo na yung payment, then you can update the status. Processing na kaagad siya. Okay, processing na. So, kung 10 lang kasi yung quantity ng Milo, kunin mo sa stock mo, dun sa tindahan mo, sa pwesto mo, sa bahay mo, kung nasa mo yung stock na yon. So, since 20, hindi mo, so, enough lang yung in-order ng customer. Same thing din sa Bear Brand, enough lang din. Okay? So, kunin mo na siya, ano mo na siya, tapos i-print mo rin itong page na to. So, as you can see, dito sa quantity, may ordered, may stock, may excess dito. Pero kapag ipiprint mo na siya, mawawala na yon. Ang matitira na lang dito is, kung titingnan natin, is yun na lang, quantity na lang talaga. So, 10, 20, diba? So, pwede mo siyang i-print. Pwede mo i-print ito as a, oops, ba't nandito yun? Anyway, wala kasi ito eh. But anyway, wow, tatanggalin natin yan. Ito na, print na yung parang receipt na rin ito. Ito yung ibigay mo sa customer mo as a temporary receipt. Then, that's it. Na-fulfill mo na. Once na okay na, nandyan na, nakapack na yung items and ready to deliver mo na, i-update mo na kaagad, delivering. Kasi kapag na-change na natin ang status to delivering, yung mga quantities na to, like for example, ito 10, di ba? Ito, may 20 stock, di ba? Ima-minus na yan doon sa system. Alright? Ima-minus na yan sa system. So, tingnan natin later, mamaya. Di ba? For example, tingnan muna natin itong si Milo. Diba? Si Milo ngayon is meron siyang, kung pupuntahan natin yung products, and then dito kay Milo, merong, ilang quantity meron si Milo dito? 30. Ay, sorry. Bear Brand para to, 30. And then kay Milo naman is, meron siyang 20. Alright? So, mamaya mag-change na yan. So, i-update na natin to. Kapag na-delivering na yan, okay, change. Ayan, boom. So, as you can see, delivering na siya. Makikita din yan doon sa account mismo ni Mark. I-refresh natin to. So, delivering na rin to. So, makikita rin ni Mark na delivering na siya. And once delivering na, kung i-refresh natin or pupuntahan na natin yung items. Di ba si Milo may 20 stock dati. Si Bear Brand may 30 stocks. So, tingnan natin dito kung na-change na ba siya. Ayan. So, as you can see, si Milo ngayon, si Bear Brand, sorry, from 30, naging 10 na lang yung quantity. Nag-subtract na yung 20 na order ng customer. Alright? Si Milo din, tingnan natin yung kay Milo, from 20, kanina, ngayon, na lang, dapat 10 na lang. So, ayan, 10 na lang. And then, ang sold, nag-add na dito yung sold, which is yung 10. Alright? So, ganun mangyayari yan. Now, what if, no? Kung i-refresh din natin to, kung i-refresh din pala natin tong order details na to, ayan, makikita mo na dito na naging na lang, 10 na lang yung si Milo and then 10 na lang din si Bear Brand. Alright? So, yan yung stock ngayon. So, what if ika-cancel? For example, nabayaran na, delivering na, pero sabi ni customer, cancel ko na lang yan po kasi ganito, ganyan. Whatever reason, pwede mo namang i-cancel din. So, update status ka and then cancel order. Dapat kapag kinancel natin yung order na to, dapat babalik lahat yung stock na to doon sa mga quantity ng mga particular product. So, tingnan natin ha. So, update natin yung status, cancel natin yung order, yes. Then, boom. Ayan, cancel na siya. And kapag hindi na siya ma-update, once cancel, hindi na yan ma-update. Hindi na yan mababalik pa. Pero kung titingnan natin, dito kay Bear Brand, di ba 10 na lang to si Bear Brand? And since nag-cancel yung customer, bumalik yung quantity, 30. Nawala yung sold na, which is 20 na sold. Diba? Bumalik. And then, dito din kay Milo, tingnan natin kay Milo, from 10, ayan, bumalik din, naging 20 na rin. Right? So, ganun nag-work yung proseso. Now, kapag walang problema sa delivery, ano mo lang din, meron din tong, hanap tayo dito ng panibagong
Wala pala. So, for example, mag-order ako Mag-order tayo ng panibago. Okay. So, let's try to order this one. Ito, 100 pieces. So, shall we say, 150 kunwari yung order ng customer. So, ikutin nyo natin yan. And then, as you can see here, 150 pero ang available nito is 100 lang. Tingnan natin kung makakapag-proceed ba. Nope, hindi. Kasi 100 in stock lang at hindi ito nakasegregate. Hindi naka-check yung segregation niya. So, pwede natin i-delete yan. Hanap tayo ng items doon sa ating admin account. Hanap tayo ng items na ready for segregation. I think itong Bear Brand, pwedeng maka-order na to beyond sa quantity niya. Hindi pala. Si Milo. Tingnan natin yung Milo. So, as you can see here, ayan, quantity segregation. So, pwede tayong maka-order ng Milo ng more than 20. Tingnan natin kung makaka-order ba tayo nito. So, balik tayo doon sa account ni Mark. Ito yung account ni Mark Reyes. So, hanapin natin yung Milo. Or kung hindi mo mahanap dyan, can search it here. Ayan, there you have it, Milo. And then, try ako mag-order ng more than 20. Sabihin natin 30. Okay? So, go to cart. So, 30. Then, try to proceed to checkout. Ayun, so pwede siya maka-check out. Kahit 20 lang yung stock dyan sa tindahan mo. So, hayaan na lang natin yung address na yan. Sabihin na lang natin na ESD. Ayan. Tapos, GCash pa rin. Or sabihin natin BDO naman. So, check out natin. And then, there you have it. And then, tingnan natin doon sa admin account. So, balik tayo dito sa admin account ko. Ayan, Francis Clavano na yan. Refresh lang natin. And then, tingnan natin sa dashboard. Right? So, andito na naman yung bagong order ni Mark. Tingnan natin. So, as you can see here, kung hybrid online grocery business ka, diba 20 lang yung stock ng Milo. Pero since 30 yung in-order ng customer, so merong excess na 10. Automatically na na siya dito. Ilalagay na niya, i-show na niya dito. So, ibig sabihin, 20, so ubos lahat yung stock mo. And then, kailangan mong pumunta pa sa pinakamalapit na supermarket or grocery store or supermarket or supplier para kunin yung excess na 10. Ayan. Okay? So, same thing din sa ibang products. So, dapat lang, ready ka na alam mo na kapag ganito yung in-order ng customer, dapat ready ka na magbili ng mga excess. So, and then, yeah, masiset mo naman doon sa profile nitong mga particular product na to. Pwede mong i-check yung quantity segregation or not. So, pwedeng ganon. And then, once na okay na lahat, na-process na, then you can waiting payment, processing, tapos delivering. Di ba? Pwede mong i-delivering yan para at least, masubtract na. Kung i-refresh natin to, tingnan natin yung quantity ng Milo. Ayan, nabago na. So, 0 na yung quantity ng Milo. Then, wag mo nang intindihin to kasi nga, delivering naman eh. And kapag na-complete na yan, okay, ayan. So, okay na. Complete na siya. Tapos, hindi mo na yan ma-update kapag complete na. Alright? So, as you can see here, okay na. Kompleto na. Na-deliver na. Then, yung stock ng Milo mo ngayon, dapat naging 0 na yan siya. So, for example, itong Milo, 0. Okay, so as you can see here, ayan, na 0 na yung quantity and then sold is 30. Diba? Kapag orderin ito uli, makakaproceed pa rin siya, yung customer mo. Okay, tingnan natin ha. Makakaproceed pa rin yung kung sino man ang mag-order nito, makakaproceed ka pa rin kasi nakasegregate nga siya. So for example, order ako nito 10, 'di ba? Wala nang stock, 'di ba? 0 na yung stock dito. Since nakasegregate siya or ready for segregation siya, kahit mag-order ako ng 20, tingnan natin, proceed to check out. Ayan, makaka-proceed pa rin. Hindi siya magrereklamo. So, lahat ng 20 na yon na orderin ng customer, kailangan mong bilhin lahat sa supermarket kung ipoproceed yun ng customer. Alright? So, I guess that's it. I hope na naintindihan mo ng mabuti kung paano tumatakbo, paano nilalaro yung yung website natin. And I hope next video, magsasample naman tayo using POS or point of sale system. Paano naman i-manipulate yung doon sa admin side in the dashboard. So maraming salamat. Proceed ka na ngayon sa next video.